Sige na. Sir, latest po, may nahukay po ulit tayong kalansay. Ilan po sir and ano ang background na rin niya? Kahapon, nung March 6, may nag-report sa amin na may nakita siyang parang libingan, parang may nilibing. Curious siya, kaya tumawag siya dito sa amin. Kaya nag-organize ako ng team para i-verify yung sinasabi niyang suspected niyang libingan o may nilibing. Nung pumunta kami doon sa Sitio Pinarig, Mulos-Bulos, Libon Albay, andun, nung nahukay namin, may nakuha kaming skeletal remains. Ang nakuha namin doon, para naman sa public, para malaman ng pamilyang nawawala, inilibing daw ito doon, according sa verification natin sa mga asset natin, inilibing daw ito doon, May 2022. Ang suot na brief na nakuha namin doon sa tao, yung kalansay, pula. Ang tsinelas, blue. X po yung strap niya, hindi V. Ang gloves niya sa pang-motorsiklo, blue. Yun po ang nakuha namin doon. May butas po yung bungo. Ngayon, hindi pa namin ma-ascertain kung ano ang cause of death. Under investigation pa po ito at dadaan po ito sa DNA examination and comparison. Noong March 6, actually may nagpunta dito, humihingi ng tulong. Ano nila na mahanap namin kung sakali man yung bangkay. Baka sana we hope na mag-match ito sa mga hinahanap nila. So yun lang description natin ha. Matured human yung skeletal remains. May mga ngipin pa, intact pa, kaya kung may mga dental records, basta ulitin ko, yung brief niya pula, yung gloves niya sa pagmotor, blue, at ang tsinelas niya, blue, ang strap niya, naka-X. Yun po ang pinaka-latest namin nakuha. Ilan sir yung nakitang butas po sa bungo sir? Nung nakuha namin, isa lang. Nasa likod na parte ng bungo. Yun lang, nakita namin. Hindi namin ma-ascertain po yan ma'am kasi nasa hukay siya. Kinuha namin siya, nasa hukay. Mababaw lang po. Sa may Sitio Pinarig ng Mulos-Bulos, Libon Albay. Sir, may initial information po kayo kung may mga tao nakakita na ginawa po yung payment? Wala po. So, paano po na-identify sir yung location na meron nakalibig po? May nag-report po sa amin, kaya pumunta po kami. Tapos, winwork out po namin na yung ma-interview yung asset. Meron daw, sabi na last May 2022, ito dinala doon. So, hindi na natin ma-disclose masyado yun kasi kulang pa tayo sa info. Under investigation pa po ito. So, inamin mo sir na yung conception po ang gumawa nito sir na? Most probably kasi wala naman pong ibang grupo ang may capacity gumawa dyan, lalo na sa Mulos-Bulos. Pero under investigation pa po ito. Nasaan na sir yung kalansay sir? Dinala po namin sa sa public cemetery ng Libon pending DNA examination and comparison. May estimate po yan sir kasi hindi tayo forensic doctor. Sila makakapag-estimate po. Wala sir nakita yung bala ba sir dun sa may parting bungo, ma-identify kung anong type ng baril ang mga ginagamit? Nung paghukay namin kahapon, wala pa kami nakuha. Hindi naman sir, wala yung parang... Hindi man po, carefully placed siya sa isang hukay. Saka dating bangin na naman namin siya nakuha. Sa bangin po. Medyo malalim yung lugar. So, sir, may coordination po tayo sa PNP dahil una po maganyan sa police report yung mga missing para sa mga po magtali doon sa date yung last year yung last May po na yung halimbawa may nawala tapos may nilibig para po kahapon po may coordination kami sa PNP Libon at kasama rin namin ang PNP SAF kahapon pag retrieve including ng Naval Forces Command
para sa security. Sila ang kasama namin kahapon. Sir, gano'ng kalayo yung lugar na nakuhanan? Since nung una po, baga sabi na nasa ilang oras po yung nilaban nyo para lang makuha yung mga bangkay po. Malapit lang po ma'am, siguro mga 10 minutes walk from the main road ng Mulos-Mulos po. Malapit lang po. Nasa Bangin lang siya. Sir, possible sa ibang lugar din na yun, doon lang. Hindi natin ma-assume yun sir kasi wala tayong witnesses kung paano to pinatay. Hindi natin po alam. So, sir, may mga bago, pero meron pa rin tayong mga information regarding sir sa iba pa po. Ayan po ay kinakalap pa natin sa mga informant natin. Kung meron man ay inform namin kayo kaagad. Matulungan na lang natin siguro yung family kasi ito yun yung description. Ang brief niya pula, tapos yung globes niya na blue. Ilang days ba yan, sir, bago ma-confirm sa DNA testing? Ilang days ba yan, sir? Depende po yan sa medical natin, forensic team. Sila po yung mag-ano niya, magdedetermine kung ilang araw. Sir, may update na yung regarding din sa unang nakuha po ng mga bangkay. Ano po, hinintay namin yung isang family member, lalo na yung nanay. Actually, dumating na siya last Monday. Nakuna na siya ng swab purposely for DNA comparison. Doon sa tatlong nakuha namin una. Sasabay-sabay na po lahat sila. Including this, yung na-recover namin kahapon. Pang-ilan na po yan, sir? Pang-ilang kalansan na, sir? Pang-sampu na, all in all. Ilan pang parang hinahanap? Hindi ko pa masabi po yan, sir. We will inform you agad. Kamusta, sir, ang assessment sa, kasi sabi na kapag regroup ang conception na may 3 groups na nga sabi dati. Kumusta po ngayon, sir, ang situation? Wala pa kami info as of this date, sir. Wala pa. Okay. Sir, alam ba itong yung pinatay, yung nahuli po natin sa Laguna? Wala siyang alam. Wala siyang alam. Wala po siya. Ang informant nito ay tumawag lang sa telepono sa akin, sa cellphone. Kasi during the meeting sa Libon, nagsabi ako ng number ng opisina, then may nagtawag sa akin. Sir, minsan na lang, baka may pamilya po or may mga iba pa po pwede makatulong sa inyo sa pag-aanap ng iba po. Sa public na lang, yung may mga nawawala or missing relatives, yung mga mahal sa buhay, punta kayo dito sa opisina para maiyan natin yung description at matulungan namin kayo. Hindi tayo titigil hanggang hindi natin nabibigyan ng hustisya ang mga biktima ng Gilbert Concepcion Group.